Nagpahimas lang sa atin yung ating baka, oh. Yung baka na to mga kaprobinsya, parang resulta lang sa AI yung itsura niya. Siap na kayo ka, ha? Obo! Makulit yung isa nating baka mga kaprobinsya. Dito po sa nagtampay. Magalaw na yung tiyan ni Basya. Jelas na, ha? Ginabahan si Brod kay Basya mga kaprobinsya, kasi si Basya native lang, tapos pinaiay natin siya, baka mahirapan siyang mga anak ba. Gumagalaw, oh. Gumalaw yung baka sa loob. Mas gusto ko po na lalaki yung anak ni Basya. Yung dalawa okay lang, pero yung isa makulit. Ilang beses na po na gusto niyang lumini doon kay Basya. Ano yung trabaho ra, sige. Yung ating mga kambing, oh. Yung iba lumabas, nasira na yung ating bako doon. May badges pa tayo sa ating mga kambing dito. Nabawasan po sila ng isa mga kaprobinsya, nalagasan sila ng isa. Bigla nang namatay yung isa na maliit na kambing. Hindi na po natin nagamot, kasi po na malayan sa ating mga kasama dito na namatay na. Hindi napansin ba na nagkasakit? Nagkasakit siguro yan, o anong nangyari? Ayan, isang lalaki, oh. Hindi talaga siya para sa akin. Lahi na po siya ni George. Kasi yung mga kambing natin dito na mga maliit, si George po yung tatay. At halagasan po ng isa. Yan. Hindi naman siya payat. Normal lang naman yung katawan niya. Pero hindi natin alam kung bakit siya namatay. Ganun talaga mga kaprobinsya. Basta may mga alaga tayo, minsan may mga alaga na hindi talaga para sa atin. Daming kambing na mga maliliit, oh. Mukhang kaedad po nila yung namatay. Ito yung isa, ilabas natin yan para patabain, katulad sa ating itim na kambing. Bansot po siya kasi si Dayan walang gatas. Maganda tinan pag sama-sama lahat yung mga kambing natin mga kaprobinsya. Yung iba nakalabas din sa may bakod. Anong pumunta sa bakod ng mga pabo, pato. Ito, buntis rin to. Yung ibinigay sa ating mga kambing na pagkain, yung mga damo na galing doon sa ating tanim na luya. Yung iba mga kuribod, kasi walang gatas yung nanay nila. Tatlo sila magkakapatid, kaya sila nakaganyan. Ito po, inatake ito ng garapata. At matagal po napansin ating mga kasama dito na inatake pala siya ng mga garapata. Napurgan na natin yan at naturukan na yan ng vitamins. Mukhang hindi natin yan naturukan ng iron, bigyan natin siya ng iron.
Yung isa nating kambing parang buntis. Pero bago pala yung nakasahan. Yung isa dito, ito yung malapit ng mga anak. Ito yung tiyan, oh. Tingnan natin yung didi niya kung may gatas na ba. Oops. Ayaw. Ayaw magpatingin. Yung kambing natin, oh. Isa lang siya. Hindi po balanse kasi yung isa nating kambing na si Dayan nanganak ng 3. Tapos siya isa lang. May kwanto. May dugo na Anglo. Gutom. Okay lang ba sa isang mga kaprobinsya, walang kahirap-hirap. Hindi katulad pag 3 yung mga kapatid, nag-iyakan sila sa tuwing dumidi kasi nag-agawan sila sa didi. Yan. Yung anak ni Dayan, pinadidi natin ng gatas na komersyal. Malaking kambing din to pag nasa insaktong edad. Pero naalala ko po, anak po siya ni Bubo. Yung kapatid niya na isa na lalaki, nabinta natin dun sa Bacolod. Yan. Anong klase yung anak niya? Matangkad? Huwag ka malungkot, George. Kahit nalagasan na isa yung anak mo kasi marami ka namang anak dyan. Kaya pala natanggal yung balahibo dito sa kanyang liig. Para nasagad sa kanyang sungay ba? Saan naman ka, George? Eh? Saan ang sungay ni mo, George? May baliko naman nagmaayo. Yung kambing natin na namatay, yung ganyan kalaki, pwede na sana yung katayin. At saka kung alam lang namin sana kung ano yung dahilan sa kanyang pagkamatay, pwede namin yung katayin. Pero hindi po namin alam kung bakit siya namatay. Delikado yan. Pag may mga kambing na namatay dahil nahikog lang o nagapos, katulad sa isa nating kambing dati na yung liig nakapasok sa may baging, kung mapansin lang natin agad, pwede yung katayin. Pero pag medyo matagal na, ilibing lang namin. So yung kambing natin dyan na namatay, hindi na yan natin mapakinabangan. Ilibing lang namin yan. Yung luto sa kambing, ang paborito ni Mrs. yung paklay. Ayaw niya sa kalirita. Sa atin naman, yung linataan or nilagang ulo or nilagang mga binti. Yan po ang isa sa ating mga paboritong luto ng kambing. Masarap yan. Pero may mga ibang tao naman na hindi kumain ng kambing. Yung isa nating kambing, oh, napakahina na niyang gumalaw. Mabigat na siguro yung kanyang tiyan. Gusto ko po sana na babae yung kanyang anak. Para sa kanyang lahi po tayo magkuha ng mga babae dito. Para yun po ang paramihin natin. Pang materialis. Yung isa nating kambing na lalaki, oh. Maganda yung katawan niya. Isa lang siya kaya makintab yung balahibo. Wala siyang kapatid. Yung mga kambing natin dito, kung hindi kakulay ni George, mga painted. Yan. Yung mga maliit nating kambing, yan pa dyan, oh, painted dyan. May mga puti sa katawan, yung mga kulay nila. Yung iba nating kambing, oh, pumunta na doon. Okay lang sila dyan kasi wala namang mga tanim dyan na madamage. Uy, marami pala yung nakapunta dito. May ibon, tikling. Hindi naman sila pumunta doon sa ating mga tanim na napier. Mas maganda sana dalhin natin dito lahat yung mga kambing natin. Ipastol ba? Pero hindi po natin makontrol kung tayo lang mag-isa para makakain ng mga damo dito. Wala silang kinikilala na leader. Busog sila, oh.
Maganda tingnan mga kaprobinsya, lalo na pag silang lahat andito. Tapos nakakaalo lang tingnan habang kumakain sila ng mga lamok. Andito rin yung babae oh. Yung babae na magandang klase, kaya pala hinahanap natin kanina doon. Yung lalaki lang yung nakita natin. Mukhang palagi na sila pumunta dito. Paborito lang kainin yung dahon ng ibyok. Sinundan natin ito, baka may hindi magka-uwi ba, baka may maggapos naman ng baging, tapos hindi mapansin sa ating mga kasama dito. Okay lang kung araw-araw po binilang yung mga kambing natin, kasi mapansin agad na nabawasan na isa. Pero hindi po ito araw-araw binila, tultimaan ra. Yan o, busog na guys ya. Marami pong mga baging doon o. Napakadali lang nila pag pauwiin natin, kasi pag itaboy natin sila, magsitakbuhan agad sila pabalik doon. Busog, basta mga damo yung kainin. Yung iba ano lang oh, nakatingin dito, parang naiganyo silang pumunta dito. Sa sunod magpatulong tayo sa ating mga kasama at dito natin dalhin yung mga kambing natin. Pupuntahin natin silang lahat dito, yung mga nasa labas. Pero bawal sila pumunta doon sa kabila, kasi may mga tanim doon na niyog, saging. At alam naman po natin na yung kambing makulit yan. Tingnan natin doon kung marami bang mga baging doon. Hindi lang tayo makupiyansa, baka may mga sawa. Marami mga kaprobinsyo, maraming mga fern. Yan mga baging, hindi pa sila nakapunta dito. Napakaganda pag pupuntahin natin dito lahat oh. Marami. Siguro pag makita ito natin mga kabing, mapapawawa din yung mga kabing natin dito. Pero kailangan po pag gusto natin dalhin dito yung mga kabing natin, may kasama tayo, taga kuan ba, taga bantay. Mahirap i-control yung marami, kahit saan saan lang yan magpunta, lalo na nawala silang mga tali. Yung iba ando na. Me. Dati po doon natin sila pinlabas sa may kulungan natin mga baboy. Ito may mga tanim tayo doon ng mga magagagwa. Hindi na po natin sila hinayaan na pumunta doon. Busog na yung dalawa, umuwi na. Kusa na silang umuwi. Yung isa oh, palagi umiiyak. Yung kalabaw natin na si Jen, siya naman yung pasol natin. Yung anak ni Jen, hindi pa natin nabisita mga kaprobinsya. Gusto natin siyang bisitahin. Ah, mukhang nambaga yung ari ni Jin oh. Pahubag ba? Hindi kaya ito naglandi. Pero mag-ingay lang to kung sakaling maglandi siya. Yung isang bakal natin na pinalagaan, yung andun kay pare, bisitahin din natin siya kung may time tayo. Magdala tayo ng pampurga, vitamins, para ganado siyang kumain doon. Yung isang gabi ko, ayan pa lang siya pumunta dyan. Tapos yung iba busog na, pauwi na sila.
Wah. Diyan lang muna natin ilagay si Jen. Si Jen po mga kaprobinsya, marunong yan mag-araro. Sa lahat ng mga kalabaw natin dito, siya yung pinaka-master sa pag-araro. Bihasang bihasa po siya. Kasi natrain po siya nung maliit pa siya. Dito na po lumaki si Jen, pero hindi siya dito pinanganak. Nabili natin siya sa halaga ng 21,500. Tapos sa mga time na yon, medyo na mahala na kami. Pero ngayon po, napakamahal na po yung mga kalabaw na pangalagaan. Mga baka, mahal na. Pabalikin natin sila doon. Baka lumagpas na sila sa boundary. Baka pumunta sila doon sa kabila. Wala na natira doon. Yung baka na si Martis, oh. Lumalaga. Kahit ito napasakay. Ito katulad kay Marimar. Tumakbo ito pagsakay. Baka tumakbo ito sa hindi siya nagpasakay. Hindi siya nagpasakay. Hindi siya katulad ni Marimar. Pero mas maganda po siya mga kaprobinsya compare kay Marimar. Kasi yung nanay niya, si Bitang, yung nanay ni Junior Bitas. Pareha naman sila ng tatay ni Marimar. Sila dalawa. May isa na siyang kapatid dito. At nasa mga kwan na siya. 17 months. So malapit na siguro itong maglandi mga kaprobinsya. Yung ating baka. Kung sakaling maglandi ito, hindi muna natin pakasana agad. Hintayin natin na maglandi siya ng 3 beses. Doon natin siya pakasahan sa 3 paglandi niya. May isa lang yung baka dyan na payat. Nakasahan na yan ni Lemer, yung matapang natin na baka. Pero hindi natin siya napacheck ng technician. Wala pa tayong peace of mind sa kanya ba? Kung buntis ba siya o hindi. Mukhang masikip na yung busa niya. Wala pang buwan, 2 buwan mula sa pagkasa ni Lemer dyan. Hintayin muna natin na umabot ng 2 buwan para ma-sure po ng technician kung buntis ba siya o hindi. Parigla. Yung niyog na hulog. Tumama sa ating bubong. Good luck sa ating baka. Sana dumami yung kan mo dito ha. Lahi. Yung mga anak mo, bigay ka ng magandang klase. Yung mga baka dito. May halong itim siya oh. Yung nanay niya, pure puti. Tapos yung tatay niya, si Pogi. Ganito yung kulay sa kanyang tatay. May mga kakilala po tayo mga kaprobinsya. May baka po sila na ibinta sa atin. Tapos proud na po sila. Kasi yung tatay daw ng kanilang baka, naibinta po sa halaga na 80,000. Kasi malaki daw. Pero yung tatay po ni Marites mga kaprobinsya, si Pogi, naibinta po natin sa halaga na 120,000. Tapos yung middleman, kumita siya. Siguro nasa mga 130 to 135. Yun po ang binta nila. So, ganun lang ang stima. Medyo napakadali lang kumita ng mga middleman mga kaprobinsya. Kasi yan po ang hanap buhay nila. Yun po ang negosyo nila. Yung baka na to mga kaprobinsya, matapang to. Tingnan natin kung hindi ba nagbago. Hindi ginagbago. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung ugali na. Matapang siya sa atin. Bu. May kaibigan si pare. Gusto sana niya mag-alaga ng baka. At sabi ko po baka napakadali lang magsawa. Kasi yung pag-alaga hindi yan short term. Medyo long term po yung pag-alaga ng baka. Nasubukan na po natin dati.
nung may kalabaw tayo na pinalagaan, si Bugoy at si Tisay. Ang nangyayari kay Bugoy at Tisay, kahit napakabata pa o napakaliit pa lang nilang dalawa, pumunta na dito sa atin yung may-ari kasi gusto na daw nilang ibenta. Tapos napansin pa natin na napakailap po sa ating mga kalabaw doon nung siya yung nag-alaga. At mura lang yung presyo ng kubrador kasi hindi pa marunong mag-araro, tapos mailap pa. Kaya ang ginawa natin, ako lang yung nagbayad, tapos pinalagaan natin si Tisay. At si Bugoy hindi na siya mailap, pati si Tisay nakasahan na. So hindi pwede pag magka timing tayo ng mga ganong tao ba na napaka-agresibong mag-alaga, tapos pag may mga alaga na sila, napakadali magsawa kasi gusto nila pira agad. At hindi po ganun yung pag-alaga ng hayop, medyo matagal po yan, lalo na pag magpalaki tayo ng baka. Mula sa pagbili natin, lalo na pag mga lalaking baka, bago tayo makabinta dyan or umabot ng mga 100 yung kapital, basta magandang klase, kailangan po na alagaan natin sila sa loob ng 2 taon, more or less. So sa 1 taon pa lang, pag nagmamadali ka or napakadali mo magsawa, na puul na kayo, gusto mo nang ibenta, gusto mo ng pira. Kaya tinanggihan natin yung kaibigan ni pare na gusto sana niya mag-alaga. Lo, ito nga kulay si Palo. Sulibat mo mata ni mo lang. Marami na po nakasahan si Palo dito na kalabaw. Yung mga kapitbahay namin dito na may kalabaw, dito po din nila, basta maglandi. Pero wala pa tayong kalabaw na nagmana kay Palo. Si Batitay, hindi siya nagmana kay Palo. Walang mga 50% na siguro. Hindi na po kami magkumpiyansa kay Palo. Napakatigas niya hilain mga kaprobinsya. Ayaw nang sumunod sa atin. Kaya pag sakyan natin siya, ipahila natin ang mga kasama. At tapos yung may hinihila siya na rayos. Kasi pag sakyan natin siya, itabo niya yung mga langaw. Pag tabo niya sa langaw, ganun niya, matamaan yung mga binti natin. Delikado kayo sa isugig mata ni. Lo. Yo lo ha. Huwag mo gawas ng mata ba? Suga kayo yun. Hindi na natin mapilo si Palo kakisakay. Pero sa mga nakaraan, sinakyan din siya, pero may naghila sa kanya. Tapos may hinila din siya ng rayos. So safety yung mga binti natin. Isuga-suga yung mata. Saan ang mata hagod oh? Puro magbugawas ng matahan mo. Kaya ikap-ikap na ako. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung ulam namin oh. Gabi na may gata. May pinirito isda. May kanin. May taklay pa natira oh. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Uy, ano mo ito muna? Lan ka, katulaw ka. Ano ini? Busga gina ng Tagalog, sa gina matangag niya ba?
Lima na lang. Pundok iwak ko. Parang yun. Taguan pa na lang. Hajungan. Hajungan takto. Ito na ngayon na ito tiba ya. Ito na ngayon na ito. Kita. Ano bisa? Ya, ano naman dito radio sa? Manangin pag yun. Min. Pwede mo ano.